Naging maayos naman ang libing ni Leonor na may nakuha na palang memorial plan sa isang kilalang memorial garden. Pagkaraan ng libing ay dumating si Attorney Ruiz. Mahigit 50 na ito at base sa anyo nitong kagalang-galang ay masasabi ni Marie na mabait ito. Babasahin ko na sa iyo ang testamento ni Leonor. Hindi ba maaari sa ibang araw na lang, attorney? Pakiusap ni Marie. Tila hindi pa nakahanda ang kanyang kalooban sa malaking pagbabago ngayon sa kanyang buhay. Noon ang kanyang mga magulang ang magkasabay na nawala. Pagkatapos ay si Paulo, ang kanyang nag-iisang kapatid na inampo ng malayong kamag-anak. Pagkatapos si Mama Alicia, nawala sa kanya dahil sa naging sakim na anak nito. Nawala si Inday Mina. At ngayon si Leonor, nawala rin sa kanya. Iha, may bilin si Leonor noon na pagkatapos ng kanyang libing, ay basahin ko sa iyo ang kanyang testamento. Sige ho. Ang bahay at lupa sa Green Hill Subdivision ay ipinamana ko kay Marie, kasama ng maliit na palaisdaan sa Bulacan. Sa akin niya ipinamamana ang bahay at lupang ito. Mahal na mahal ni Leonor ang bahay na ito. Alam niyang pagyayamanin mo ito kung sakali. Kaya lang, nakasangla ito. Ginamit niyang iba sa pagpapagamot at pagpapaaral sa iyo. May mga inupahan din siyang tao para hanapin ang kapatid mo. Napakadakila niya, attorney. Pero ano ngayon ang balak mo? Kailangang matubos sa pinagsanglaan ang bahay at lupang ito. Hanggang kailan ho ang tani? 1 buwan. Maaari ko ba ipagbili sa mismong pinagsanlaan, attorney? Oo. Ngunit siya ay natigilan. Alam niyang mahal na mahal ni Leonor ang bahay na iyon. Kaya ba niyang ipagbili iyon sa iba? Sige ho. Pag-iisipan ko na rin ho ang mga bagay na ito. Sige. Just call me up. Okay? Glenda? Bumakas ang katuwaan sa mga mata ni Marie nang makita ang babaeng bumaba mula sa tricycle. Ate Marie. Ngunit natigilan ito nang makitang nakaitim siya. Lumungkot ang mukha niya. Wala na siya, Glenda. Ha? Bakas din sa mukha nito ang kalungkutan at nakita niyang nangaligid ang luha sa sulok ng mga mata. Kanina lang siya inilibing. Halika na muna sa loob at doon na tayo mag-usap. At least magkakasama pa rin tayo rito. May problema, Glenda. Nagtatanong ang mga mata nito. Wala akong pera para ipasahod sa iyo. Hindi ibig sabihin noon ay ayaw ko ng isa iyong serbisyo. Pero pwede ka nang mamasukan sa iba. Saglit na nag-isip si Glenda. Paano ka? Nag-iisa ka dito. Napabuntong hininga si Marie. Wala naman akong choice. Hindi naman kita kayang iwan. Isa pa. May bilin sa akin si Ate Leonor na kapag wala na siya, ay huwag kitang pababayaan. Ibig mong sabihin, dito na lang ako, kung papayag ka. Natural. Mahirap yata na walang kasama. Pero hindi bali. Parang magkapamilya na lang ang magiging turingan natin. Pinalipat na lang niya ito mula sa maid's quarter sa isa sa mga guest room roon. Hindi na nila ginamit ang kwarto ni Leonor bilang respeto sa mga gamit na naiwan nito. Here. Inilapag ni Chris ang isang brown envelope sa mesa ni Alexander. Kompleto na ba ito? Yes. Thank you. What is so special about that girl, Alexander? Curious na tanong ni Chris matapos maupo sa silyang nasa harap ng mesa niya.
Wala lang. Nagkibit balikat ito. May malaki ba siyang atraso sa iyo? Wala naman. Interesado na ako sa buhay niya. Nakangiting wika ni Alexander sa kaibigan detective. What? Pwede ba? Babasahin ko ng report mo. Okay lang? Sure. Natatawang nagpaalam na si Chris matapos kunin ang kaukulang bayad ng binata. Sino ang kausap mo? Tanong ni Glenda kay Marie. Nang ilapag niya ang telepono at pagkatapos ay natulala na siya. Si Attorney Ruiz. Nagtatanong kung nakapag-decide na raw ako. Tila wala pa rin sa loob na tugon niya. Ano nga ba ang desisyon mo? Hindi. Ayaw kong ipagbili ang bahay na ito. Malaking bahagi rin ng pagkatao ko ay narito. Isa pa, napakahalaga kay Leonor ang bahay na ito. Anong balak mo? Bahala na. Gagawa na lang ako ng paraan at hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Sa bagay, sayang din naman na ibenta itong lupa't bahay. Isang telegram ang dumating kay Marie bago pa man siya makapagsimulang maghanap ng trabaho. Talaga? Pinagre-report ka sa Sriracha? Yung dati mong pinag-a-applyan ng trabaho? Hindi rin makapaniwalang tanong ni Glenda. Oo, at kailangan ngayon na. Tuwang-tuwang wika ni Marie. Aba, bakit hindi ka pa umalis? Kailangan ipakita mong qualified ka sa posisyon na iyan. Saglit na natigilan si Marie. O bakit? Naalala ko kasi yung lalaking nakabangga ko noon dito sa compound ng Sriracha Building. Baka mamaya ay malasin na naman ako kapag nakita ko siya roon. Sus, ikaw talaga. Ang sabi mo nga ay gwapo. Bakit ka naman mamalasin? Dahil siya si Alexander. Ang taong mula pa pagkabata ay gumulo na sa buhay ko. Sir, si Miss Marie is here. Shall I send her in? Yes, send her in. Bumaling kay Marie ang receptionist. Pasok ka sa pintong iyan. He's waiting for you. Thank you. Kinakabahang humakbang patungo sa nakapinid na pinto si Marie. Naroon ang takot sa kanyang puso na baka hindi pa rin siya matanggap sa trabaho. Alexander, Executive Vice President. Have a seat. Amusement ang mga nasa mukha ni Alex habang pinag-aaralan ang alanganing ngiti sa mga labi ng dalaga. Sa ilang saglit ay nalito si Marie. Of all people, si Alexander pala ang may-ari ng kumpanyang gusto niyang pasukin. Miss, untag ni Alex sa kanya. Tumuon ang paningin niya sa mukha nito. Maliit nga talaga ang mundo. Palagay ko hindi ako interesado sa trabaho. Wika niya sabay talikod. Marie, tawag nito sa kanyang pangalan. Sa kung anong dahilan, ay napahinto siya dahil masuyo ang pagkakabigkas ng kanyang pangalan. Bakit? Hindi pa tayo nagkakausap. Aalis ka na? You heard me right. Hindi na ako interesado sa trabaho. Kailangan mo ng trabaho. None of your business. Malakas ang tono ng boses niya at saka hinawakan ang knob ng pintuan. Ngunit tila walang lakas para pihitin iyon. Please stay for a while, Marie. Hindi na tayo bata para umakto ng ganito. Kung galit ka sa akin noon dahil sa mga nagawa ko, please, patawarin mo na ako. Bakit ba? Ikaw itong matindi ang pagkakadiri sa akin.
na parang pang-bacteria akong na hindi pwedeng maglalapit sa iyo at sa mama mo. Please. Nagsusumamo ang tinig ni Alexander. Walang kurap ang pagkatitig sa dalagang nanatiling nakatayo sa harap ng pinto. Kinakamusta ka ni Mama? Dugtong pa nito. Walang tugon mula sa kanya. Maraming nangyari, kaya ang galit ay narito pa rin sa kanyang dibdib. Hindi maalis. Sa halip na sagutin ito'y nagawa na niyang pihitin ang nang at nagtuloy-tuloy sa labas. Akala ba niya ay mauuto niya ako? Pati si Mama Alicia ay sinasali pa niya. Ngunit tila naman may nabuhay na pananabik sa kanyang puso. Sa pagkaalala, sa babaeng minsan ay muntik na niyang maging ina. Kinabukasan, ginising si Mary ng mahinang katok sa pinto. Natatamad na binuksan niya ang pinto. Bakit? Si Glenda ang napagbuksan niya. May delivery para sa iyo. Ha? Dahil inaantok pa. Bahagya pa siyang nakapikit. Flowers for you. Ha? Tuluyang napamulat ang mga mata niya nang makita ang pumpon ng mga rosas. Para sa akin? Maang niyang tanong. Ikaw talaga malihim. Hindi ko alam na may admirer ka na pala. Kantsaw nito sa kanya. Admirer? Wala akong manliligaw. Alam mo naman na hindi ako nag-i-entertain ng mga lalaki. Hindi ba? Totoo naman iyon. Naging aloof siya sa mga lalaki. Marahil ay dahil na rin sa galit niya noon kay Alexander. Itapon mo iyan, Glenda. Utos niya rito. Bakit? Sayang naman. Dahil hindi ko kilala ang nagpadala niyan. May tarheta naman. Basahin mo. Napilitan siyang basahin ang nakasaad doon. Alexander. Napalakas ang kanyang tinig. Kay Alex Palagal. Kilala mo naman pala. Tila kinikilig si Glenda. Mukhang mayaman. Ay nako. Lalong dapat mong itapon iyan. Mariin niyang utos kay Glenda. Kaya lang sayang naman. Sayang. Akin na lang. Saka nito inilagay sa magandang vase ang mga bulaklak. Doon ko ilalagay sa silid ko. Wag. Akin ang mga iyan. Ngunit nanatili na lang sa utak niya ang bagay na iyon. Sa halip ay sinaway niya ang kanyang sarili. No. Mayabang si Alexander. Pangit ang ugali at dahil mayaman, ay iniisip niyang mapapalambot niya ako sa ganoong mga bagay. Let's go. Sandali na lang. Muling pinihit ni Marie ang susi sa ignition key. O bakit? Ayaw mag-start. Sira na naman ang makina. Ano? Hindi mo pa kasi ibenta itong kotse. Magastos din ang maintenance nito. Akala mo. Alam mo naman na pamana sa akin ito ni Leonor. Hindi ba? Oo nga. Kaya lang, natigilan sa pagsasalita si Marie nang makita niya ang kotseng pumarada sa harapan ng bahay nila. Buhat doon ay bumaba ang isang matangkad na lalaki. Si Alexander. Tila nilindol ng kaba ang dibdib niya. Need help? Tanong nito ng palapit na sa kanila. Lumuwang ang ngiti ni Glenda. Kumislap ang mga mata at halatang nagsuswon sa bagong dating. Ay oo, tamang-tama ang dating mo. Marunong ka bang magmekaniko? Tanong ni Glenda sa lalaki.
At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.